Kabanata 10:21. Kayo lahat ay mga bulag na hanggal na hindi nakakakita ng tunay na talento. Single ni Sebastian. Kung sino man ang nagsabi niyan, magagalit si Leila. Ngayon, nakita niya si Sebastian bilang isang henyo mula sa Sacred Grounds, kaya sa halip na magalit, lalo pa siyang naging kaakit-akit sa kanya. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kabilang banda, si Sebastian ay walang masabi. Noong magalang siya sa kanya, tinrato siya ni Leila ng may paghamak. Ngayon, kapag siya ay nagpakita ng kaabangan at nagsalita ng may mapanirang pang-aasar, siya ay nagpakita ng labis na paghanga sa kanya. Isa talaga siyang pakawala. Hindi maalis-alis ni Leila ang kanyang mga mata sa kanya, labis na nahuhumaling. Gusto na niyang malaman kung anong klaseng mukha ang nakatago sa likod ng maskara. Inaasam niyang sana siya ay isang paborito ng mga kababaihan. Samantala, nagsimula na ang labanan sa pagitan ni Faith at Juniper tulad ng inaasahan, hindi kayang talunin ni Faith siya. Pagkatapos lamang ng ilang palitan, napipilitang umatras siya dahil hindi niya kayang ipaglaban ang kanyang posisyon. Sir, mukhang matatalo si Faith, komento ni Leila. Kung sigurado kang matatalo siya, paano kung magpustahan tayo? Mungkahi ni Sebastian. Ano ang gusto mong ipusta? Tanong ni Leila, na halatang interesado. Kung matatalo si Faith, bibigyan kita ng 1,000,000 spiritual stones, sagot ni Sebastian. Deal. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Leila. Sa sandaling iyon, kumislap ang kanyang mga mata. 1,000,000 spiritual stones. At halos libre lang iyon. Nagbigay si Sebastian ng tusong ngiti. Huwag ka munang masyadong matuwa. Ano mangyayari kapag natalo ka? Kung matalo ako, pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo sa akin, sabi niya nang may namumulang mukha. Ang ibig niyang sabihin ay kaya niyang ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya, kasama na ang makasama siya sa kama. Ngumiti si Sebastian ng malamig habang nakita niya ang tunay na layunin niya. Akala niya makakakuha siya ng isang bagay ng walang kapalit, iniisip na kahit matalo siya, ang kailangan lang niyang gawin ay magpalipas ng gabi kasama siya. Nangangarap siya. Sa ngayon, umabot na sa rurok ang laban sa pagitan ni Faith at Juniper. Si Juniper ang may kalamangan, at mukhang matatalo na si Faith. Habang malapit na siyang matalo, biglang itinaas ni Faith ang kanyang kaliwang kamay at tinamaan siya. Sa isang galaw na iyon, isang hindi kapani-pani walang makapangyarihang puwersa ang sumiklab, na nagpagalaw sa hangin na tila magwawasak ng lahat. Ang tanawin ay nakakatakot. Lumusot ang mga mata ni Juniper sa hindi makapaniwala. Sa mga sandaling iyon, siya ay malinaw na natatakot. Agad niyang tinipon ang lahat ng kanyang espiritual na lakas at sumuntok upang labanan ito. Ang dalawang puwersa ay nagbanggaan sa kalangitan na may kasamang malakas na pagsabog. Napakalakas nito na nagring ang mga tainga ng lahat. Isang ipu-ipo ng magulong enerhiya ang sumabog, nagpadala ng alikabok at mga labi na lumipad sa lahat ng dako na parang isang napakalaking buhawi. Biglang sumigaw si Juniper sa sakit ng mabasag ang kanyang protection na kalasag ng nakasisilaw na enerhiya. Habang ang kanyang katawan ay inihagis sa hangin na parang sirang saranggola, isang bangkos ng dugo ang sumambulat mula sa kanyang bibig. Juniper. Sigaw ni Gage sa takot, mabilis na lumipad pataas upang saluhin siya. Natalo ba si Juniper? Paano nangyari iyon? Lahat maliban kay Sebastian ay nagulat, at napaluhod ang kanilang mga panga sa sahig. Si Leila ay labis na nagulat kaya't nakabuka ang kanyang bibig. Kabanata 10:22. Inaasahan ng lahat na mananalo si Juniper, at sa simula, mukhang mangyayari nga iyon. Gayunpaman, sa huling sandali, naglabas si Faith ng isang nakakatakot na palm strike na labis na nakasakit kay Juniper sa isang iglap. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa lahat na nagtataka, pati na rin si Faith na hindi makapaniwala sa nangyari. Bagaman alam niyang malakas ang kanyang atake, hindi niya inaasahan na matatalo nito si Juniper. Si Juniper ay parehong nagulat at galit, nakatitig siya kay Faith na may mga mata na nag-aapoy sa galit. Ano ang koneksyon mo kay Sebastian? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Wala akong kilalang Sebastian, sagot ni Faith. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang ekspresyon, ngunit sa loob, kabadong-kabado siya. Ngayon lang niya napagtanto na ang lalaking tumulong sa kanya ay walang iba kundi ang Sebastian na sumikat kamakailan lang.
Juniper, anong nangyayari? Tanong ni Gage na naguguluhan. Sumagot si Juniper ng galit. Ang huling atake niya ay pinagsama ang aktibo at pasibong kapangyarihan. Walang duda na tinulungan siya ni Sebastian ng lihim. Lumingon si Gage kay Faith at tinanong, nagko-cultivate ka ng metal-based spiritual energy, hindi ba? Paano mo ipapaliwanag ang huling atake mo? Sumagot si Faith ng malamig, walang dapat ipaliwanag. Wala akong kilalang Sebastian. Mr. Gage, sinasabi mo bang hindi kayang tanggapin ng sekta mo ang pagkatalo? Tanong ni Celia habang tumatayo siya. Sumagot si Gage ng galit, kaya naming tanggapin ang pagkatalo, pero medyo kakaiba na ginamit niya ang kanyang aktibo at pasibong kapangyarihan kanina. Walang nakakapagtaka dito. Isa lamang itong lihim na teknik ng aming sekta, malamig na sinabi ni Celia. Walang masabi si Gage. Bagaman alam niyang nagsisinungaling si Celia, wala siyang ebidensya upang patunayan ang kanyang mga hinala. Dahil hindi maaaring magsanib ang iba't ibang uri ng espiritual na enerhiya sa isang katawan, kahit na pinaghihinalaan niyang inilagay ni Sebastian ang kanyang enerhiya sa katawan ni Faith, walang maniniwala dito. Pinipigilan ang kanyang galit, wala nang ibang pagpipilian si Gage kundi ipahayag ang mga resulta. Ang kampyon ng paligsahang ito ay si Faith Warren mula sa Nebulosa Sect. Dahil dito, nagulat ang mga tao. Maraming tumaya na mananalo si Juniper, at ang hindi inaasahang resulta na ito ay nag-iwan ng maraming manunugol na nalugi. Walang duda, sina Sebastian at Faith ang pinakamalaking panalo dito. Sa tulong ni Sebastian, hindi lamang umabot si Faith sa antas ng 5-star demigod kundi nakuha rin ang titulo ng kampyonato. Samantala, si Sebastian ay nanalo ng 30 milyong spiritual stones. Natalo ka, sabi ni Sebastian habang tinitingnan si Leila. Oh. Okay. Wow, ang galing mo. Paano mo nalaman na mananalo si Faith? Si Sebastian ay ngumiti lamang at hindi siya sinagot. Sa halip, nagpunta siya upang kunin ang kanyang gantimpala. Nang lumapit si Sebastian, ang nakatatandang miyembro ng Gaudium Sect, na namamahala sa pastahan, ay halatang nanginginig. Sabi niya ng may kaba, congratulations, sir. Ngayon, ibigay mo na ang 30 milyong spiritual stones, sabi ni Sebastian. Ang nakatatanda ay mukhang naguguluhan. Para sa Gaudium Sect, ang 30 milyong spiritual stones ay isang napakalaking halaga. Bagaman kumita sila mula sa hindi inaasahang kinalabasan at nanalo ng maraming pera mula sa ibang pastahan, wala pa rin silang buong halaga at kailangan nilang punan ang kakulangan ng 10 milyong bato mula sa kanilang sariling yaman. Iniisip mo bang umatras sa kasunduan? Tanong ni Sebastian. Malamig ang tono niya. Syempre hindi. Ang laki lang kasi ng halaga, kaya kailangan namin ng kaunting oras para ihanda ito, sabi ng nakatatanda na may pilit ng ngiti. Gusto niyang tanggihan ang bayad, pero dahil sa dami ng mga taong nanonood, wala siyang magagawa. Kung susubukan niyang umatras, tiyak na hindi ito papayagan ng mga natalo sa pastahan. Kabilang sa karamihan ay mga miyembro mula sa dalawang pangunahing sekta at maraming impluwensyal na pamilya. Kahit na ang Gaudium Sect ang nangungunang sekta sa Southmount, hindi nila maglakas loob na sadyang galitin ang mga ganitong makapangyarihang grupo. Kabanata 10:23. Dahil alam niya na naniniwala silang mula siya sa sacred grounds, hindi nag-alala si Sebastian na susubukan nilang hindi magbayad. Ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, kung sakaling manggahas ang Gaudium Sect na gawin iyon, sisiguraduhin niyang pagsisisihan nila ito. Si Gage ay labis na nagalit nang malaman niyang nawalan siya ng 10 milyong espiritual na bato sa pastahan. Sa huli, nagawa niyang makalakam ng 30 milyong spiritual stones at ibinigay ito kay Sebastian. Hindi kalayuan, pinanood ni Harvey si Sebastian na may paghanga. Wala pa siyang 3,000 spiritual stones, pero si Sebastian ay nanalo ng 30 milyon sa isang iglap. Kamangha-mangha ito. Matapos kolektahin ang kanyang mga spiritual stones, handa nang umalis si Sebastian nang biglang dumating si Leila. Sir, utang ko pa sa iyo ang pusta ko, sabi niya, sabay tingin sa kanya ng may pang-aakit. Hindi pa handa si Sebastian na ipakita ang kanyang tunay na pagkatao, kaya gumamit siya ng transmission opal upang ipaalam kina Lana, Harvey, at Cassandra na magkita sila sa Skype kinabukasan.
Sa mga salitang iyon, dinala niya si Layla palayo. Si Ramiro at ang iba pa ay unang susunod kay Layla, ngunit tiningnan niya sila ng masama. Plano niyang akitin si Sebastian, kaya ayaw niyang may makialam. Naiinis, si Jameson at Ramiro ay tanging nanood na lamang habang umaalis siya. Hindi na kailangang mag-isip ng matagal para malaman kung ano ang balak ni Layla, pero wala silang magagawa tungkol dito. Dinala ni Sebastian si Layla pabalik sa Skyd, at nag-check-in sila sa isang hotel. Sir, bakit mo ako dinala dito? Tanong ni Layla nang may pag-aalinlangan. Anong tingin mo? Isang lalaki at isang babae na magkasama sa isang hotel. Ano pa bang dahilan para pumunta tayo dito? Sagot ni Sebastian na may mapanoksong ngiti. Sir, napakapilyo mo. Tawa ni Layla. Sa kaibuturan, labis siyang nasasabik. Kahit na nakamaskara siya at tinatakpan ang kanyang mukha, hindi ito mahalaga sa kanya. Ang mahalaga ay ang kanyang katayuan. Gayunpaman, wala siyang nakita na kainahinala. Sa wakas, si Sebastian ay nanalo lang ng 30 milyong spiritual stones. Iyan ay malaking halaga ng pera. Halika na. Maghubad ka na. Sabi ni Sebastian na may pagka-impatient. Bahagyang ibinuka ni Layla ang kanyang mga labi, kinakabahang kinagat ang kanyang ibabang labi habang inaabot ang laso ng kanyang damit. Dahan-dahan at may pag-aalinlangan, sinimulan niyang kalasin ito. Habang humihiwalay ang laso, nahulog ang kanyang damit sa lupa, na nagpakita ng kanyang makinis at nagniningning na balat. Namula ang kanyang mga pisngi. Lalong namumula ito sa bawat paglipas ng segundo. Ang kanyang mahiyain na tingin ay nag-alinlangan habang paminsan-minsan niyang iniiwasan ang kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, siya ay ganap na hiyubot-hubad. Ang kanyang baywang ay payat at maramdamin. Ang kanyang mahahabang binti na may magandang hubog ay perpekto, habang ang kanyang balat ay maputi at makinis. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga ilaw, siya'y tila halos hindi totoo, at ang kanyang presensya ay naglalabas ng kakaibang alindog. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at elegante, na parang siya ay nagsasayaw ng isang mahiwaga at kaakit-akit na sayaw. Bahagyang bumilis ang paghinga ni Sebastian. Hindi niya naisip na ang katawan ni Layla ay napakaganda. Bagaman hindi kasing ganda ng kanyang mukha, mayroong isang bagay sa kanya. Kung ikukumpara sa kabataang inosente ni Feline, si Layla ay sexing at may ganap na. Bawat galaw na ginawa niya ay nagpasiklab ng isang bagay sa kaibuturan Neva na naging dahilan para hindi siya makaalis ng tingin. Halika dito. Utos ni Sebastian, nakaupo sa gilid ng kama. Ang mukha ni Layla ay namumula pa rin. Inalog niya ang kanyang mga balakang nang nakakalandi habang papalapit siya sa kanya. Luhod, utos ni Sebastian, na walang pagkakataong tumanggi siya. Ano? Nag-atubili si Layla dahil hindi pa siya nakapaglingkod sa isang lalaki na tulad nito dati. Pagkatapos ng sandaling paghinto, dahan-dahan siyang lumuhad. Kabanata 10:24. Wala namang karanasan si Layla sa ganitong bagay, kaya't ang kanyang mga galaw ay magulo at nag-aalangan. Gayunpaman, si Sebastian ay lubos na abala sa sandaling iyon. Sa wakas, siya ang panganay na anak na babae ng Swordati. Siya ay isang tao na karaniwang nagdadala ng kanyang sarili ng may kayabangan at panghihigit. Gayunpaman, siya ay nasa kanyang mga tuhod na ngayon, naglilingkod sa kanya. Ang kaisipang iyon lamang ang sapat upang maramdaman niyang siya ay nagtagumpay. Sobrang nasasabik siya dahil hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang reaksyon kapag nakita na niya ang kanyang tunay na pagkatao. Akala niya magiging napakahalaga ng kanyang reaksyon sa sandaling iyon. Hindi alam kung ano ang nasa isip ni Sebastian, ibinuhos ni Layla ang lahat ng kanyang pagsisikap upang mapasaya siya, sinipsip siya ng todo. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay tumigil si Eva naghuga ng hininga ng ginhawa. Tumingin siya sa kanya at tinanong, "Nasiyahan ka ba, sir?" "Oo, labis akong nasisiyahan." "Magaling ka. Narito ang gantimpala mo," sabi ni Sebastian, inihagis sa kanya ang isang cultivation boost pill. Isang cultivation boost pill. At ito ay may 8 guhit. Si Layla ay labis na nagulat. Halos hindi siya makapaniwala. Ang mga ganitong pill ay nagkakahalaga ng 10,000 spiritual stones, at halos imposibleng makuha, kahit na mayaman ka. Salamat,
Sir, mabilis na ipinahayag ni Leila ang kanyang pasasalamat. Ngayon, sigurado na siya na ang lalaking ito ay mula sa sacred grounds o mula sa isang prestihiyosong pamilya. Kung hindi, wala siyang paraan para basta-basta na lang ibigay ang mga ganitong mahalagang bagay sa mga tao. Kuha ka ng tubig. Kailangan kong hugasan ang mga paa ko, utos ni Sebastian. Ano? Nag-atubili si Leila sandali, pakiramdam ay medyo naguguluhan. Sa wakas, siya ang panganay na anak na babae ng Swordati, ngunit pinapapaghugas siya ng paa ng iba. Mabilis niyang pinagtimbang-timbang sa sarili na hindi lang basta sino mang lalaki ito. Kung ibang mga babae, papatayin nila para sa pagkakataong maglingkod sa kanya ng ganito. Nagmamadali siyang umalis at hindi nagtagal ay bumalik na may dalang palanggana ng mainit na tubig. Pagkatapos, masigasig niyang hinugasan ang kanyang mga paa. Habang nililinas niya ang kanyang mga paa, maingat siyang pinagmamasdan ni Sebastian. Kitang-kita na si Leila ay likas na angkop para sa paglilingkod sa mga lalaki. Bagaman ito ang kanyang unang pagkakataon, nakakagulat na magaling siya. Pagkatapos, ginantimpalaan siya ni Sebastian ng isang 4th grade healing pill. Si Leila ay labis na nagalak. Karaniwan, ang isang 4th grade na pill ay hindi magiging malaking bagay para sa isang tao sa kanyang katayuan, pero ang ibinigay ni Sebastian sa kanya ay espesyal. 8 guhit na mga tableta ang mga iyon, kapareho ng kalidad ng isang ordinaryong pang-5 baitang na tableta. Narinig lang niya ang mga ganitong bagay, at ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng isa ng personal. Sa isang mapanlate na ngiti, tumingin si Sebastian sa kanya. Gusto mo bang makita kung ano talaga ang hitsura ko? Oo, syempre. Masiglang tumango si Leila, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Dahan-dahan, inalis ni Sebastian ang kanyang maskara, na nagpakita ng isang malakas at matikas na mukha. Tumingin si Leila ng matagal, ngunit nang lumino ang kanyang mga tampok, natigilan ang kanyang ngiti. Nang tuluyan ng inalis ni Sebastian ang maskara, napanganga siya. Sebastian, paano nangyari to? Ang kanyang pagkabigla ay mabilis na naging nag-aalab na galit. Hayop ka. Ang lakas ng loob mo na lokohin ako. Tumawa si Sebastian ng malamig. Leila, nakakatawa kung gaano kabilis kang magbago ng tono. Napakamasunurin mo kanina habang naglilingkod sa akin. Galit na galit siya nang maisip ang eksena ng paghuhugas ng kanyang mga paa at pagsubo sa kanyang titi kanina. Hayop ka. Papatayin kita. Sigaw niya, nakapulupot ang mga kamao habang umaagos ang nakakatakot na aura ng pagpatay sa paligid niya. Sebastian ay bahagyang ngumiti. Mag-isip ka ng mabuti bago ka gumawa ng kahit ano. Ang mga magiging resulta ng paggalit sa akin. Well, hindi ito magiging maganda. Dahan-daang bumukas ang mga kamao ni Leila, at isang kisap ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kabanata 10:25. Alam ni Leila kung gaano ka nakakatakot si Sebastian. Kahit na ang isang kasing makapangyarihan ni Galen, na isang lesser deity master, ay hindi siya kayang talunin. Kung ikukumpara sa kanyang sariling lakas, wala siyang laban sa kanya. Huminga ng malalim upang mapakalma ang galit na nag-aalab sa loob niya. Tumingin si Leila kay Sebastian at sinabi, Sebastian, magkasundo tayo. Magkasundo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Sebastian, halatang naguguluhan. Nagpatuloy si Leila, minsan tayong na-engaged. Dapat mong kausapin ang aking ama at hilingin muli ang aking kamay. Nagpakawala si Sebastian ng isang sarcastic na tawa na parang pinagtatawanan siya. Anong nakakatawa? Tanong ni Leila ng galit. Dahil katawa-tawa ka, malamig na sagot ni Sebastian. Huwag mong kalimutan, natapos na ang engagement natin. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, hindi mo ba naiisip na dapat mong panagutan ito? Tanong ni Leila. Sumagot si Sebastian, pareho tayong may kasalanan. Hindi kita pinilit sa kahit ano. Sa katunayan, ikaw ang naglingkod sa akin, at hindi nga kita ginalaw. Si Leila ay nakaramdam ng alon ng kahihiyan at galit. Wala akong pakialam. Matapos ang nangyari, kailangan mong managot. Pinag-isipan na niya ito ng mabuti. Kahit na walang kahanga-hangang background si Sebastian, napakagwapo niya, napakalakas, at ngayon ay mayaman na rin. Naisip niya na siya pala ay isang magandang kapareha para sa kanya.
Sebastian na malamig na sinabi, Leila, tigilan mo na ang pagiging hindi makatarungan. Natalo ka sa pastahan, kaya ka naglingkod sa akin. Bukod dito, binigyan pa kita ng gantimpala. Kung ipagpapatuloy mo pa ang kalokohan na ito, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Ay ikaw. Itinuro ni Leila si Sebastian, nanginginig siya sa galit. Wala nang pasensya si Sebastian. Walang ibang salita, siya'y tumalikod at umalis. Pagkatapos niyang umalis, sumigaw si Leila ng galit, hayop ka. Mararamdaman mo ang kahihiyang ibinigay mo sa akin ngayon ng 100 beses balang araw. Pagkatapos umalis ni Sebastian sa hotel, umuwi siya. Sa bahay, ginamit niya ang transmission opal upang mag-iwan ng mensahe para kay Stephanie. Noong gabing iyon, ayon sa napagkasunduan, dumating si Stephanie. Mr. Wilder. Sigaw niya nang may kasiyahan nang makita niya ito. Palaging hinahangaan ni Stephanie si Sebastian, ngunit matapos niyang magdulot ng kaguluhan sa Gaudium sect, umabot sa bagong taas ang kanyang paghanga. Kamusta ang iyong pagsasanay sa akademya? Tanong ni Sebastian. Kakaabot ko lang sa Demigod Realm, masayang sagot ni Stephanie. Hindi nagulat si Sebastian dahil alam niyang palaging may likas na talento si Stephanie. Naabot na niya dati ang rurok ng katayuang banal na Grandmaster, kaya ang pagpasok sa Demigod Realm ay isang lohikal na susunod na hakbang para sa kanya. Oo nga pala, Mr. Wilder, may dahilan ba kung bakit pinapunta mo ako dito? Tanong ni Stephanie. Nagtatag ako ng bagong pangkat na tinatawag na The Crown Dominion, nais ko sanang malaman kung interesado kang sumali. Tanong ni Sebastian, na isiniwalat ang kanyang tunay na layunin. Habang ang The Crown Dominion ay mayroon ng mahigit 100 miyembro, kakaunti ang mga eksperto sa kanila. Ang 100 unit ng Special Forces na kanyang nirekrut ay walang natatanging talento. Kailangan niya ng mas maraming tao na may tunay na potensyal, at si Stephanie ay isang perpektong kandidato. Bagaman hindi pa mataas ang kanyang kasalukuyang antas ng pagsasanay, iyon ay dahil bata pa siya. Sa tamang pagsasanay, maaari siyang maging isang kahanga-hangang eksperto sa hinaharap. Oo naman. Sang-ayon ni Stephanie nang walang pag-aalinlangan. Si Sebastian ang kanyang idolo, at ang pagsali sa kanyang pangkat ay isang pagkakataon na hindi niya palalampasan. Magaling. Ngayon, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Kailangan kong suriin ang iyong katawan, sabi ni Sebastian na may pag-asang ngiti. Ang kanyang sariling pagsasanay ay huminto sa isang hadlang, at upang makalusot, kailangan niya ng isang babae na may espesyal na espiritual na katawan upang makipagsanib sa kanya. Noong una, si Lillian ang perpektong kandidato, ngunit mula nang umalis siya, kinailangan niyang maghanap ng iba. Hindi alam ni Stephanie ang tunay na intensyon ni Sebastian, nahihiyang iniabot ni Stephanie ang kanyang mayanhing kamay. Kabanata 10:26. Hinawakan ni Sebastian ang malambot na kamay ni Stephanie at sinuri niya ang kanyang potensyal. Sa kasamaang palad, nakakadismaya ang naging resulta nito. Bagaman disente ang spiritual foundation niya, hindi nito naabot ang level ng isang tunay na spiritual body. Sabi ni Sebastian, mayroon na akong higit sa 100 miyembro para sa The Crown Dominion, at kasalukuyan silang nagsasanay sa isang liblib na lugar. Magkakaroon ka ng pagkakataon na makakuha ng pinakamahuhusay na mga teknik at mga resource para sa cultivation. Gusto mo bang pumunta doon? Mukhang problemado si Stephanie. Pero isa pa rin akong estudyante ng akademya. Anong magagawa ko tungkol doon? Natawa ng mahina si Sebastian. Ang lugar kung saan kita dadalhin. Ang bilis ng cultivation mo ay magiging 10 beses na mas mabilis doon kaysa sa akademya. Sa loob ng 1 taon, maaabot mo ang 4-star demigod level. Sa loob ng 3 taon, maaari kang maging isang 7-star demigod. Ano? 3 taon para maabot ang 7-star demigod. Nanlaki ang mga mata ni Stephanie sa gulat. Kung hindi si Sebastian ang nagsabi nito sa kanya, iisipin niya na isa itong scam. Sige. Sasama ako. Halatang halata ang pananabik ni Stephanie. Kung ganun, umalis ka na at ipaalam mo ito sa mga magulang mo. Mawawala ka sa loob ng halos 1 taon, o kaya't 2 o 3 taon, payo ni Sebastian. Nag-alinlangan sandali si Stephanie, ngunit hindi nagtagal ay napuno ng determinasyon ang kanyang mga mata.
Kinabukasan, sina Lana, Harvey, at Cassandra ay tahimik na dumating sa tahanan ni Sebastian. Agad na iminungkahi ni Sebastian na pumunta silang lahat sa Chimes Tower para magsanay. Pagkatapos nilang marinig ang paglalarawan ni Sebastian sa lugar, hindi nag-alinlangan ang tatlo na sumang-ayon. Pagkatapos ay sinundo ni Sebastian SJ Stephanie, at magkasama silang nagtungo sa Forbidden Ground ng Swordati. Sa puntong ito, pamilyar na si Sebastian sa ruta at madali niya silang dinala sa Chimes Tower. Nanatili siya kasama nila sa loob ng ilang araw, hindi siya tumigil sa paglilinang ng malaking batch ng mga pil. Itinabi niya ang isang bahagi para sa sarili niya at ipinamahagi niya sa mga kasamahan niya ang natitira. Dagdag pa dito, namigay siya ng 5 milyong spirit stones at iba't ibang mga cultivation technique, siniguro niya na ang bawat tao ay mayroong isang teknik na naaangkop sa kanilang mga kakayahan. Noong bumalik si Sebastian sa Skyd, halos wala ng 10 araw ang nalalabi bago ang Royal Academy Assessment. Pagpasok pa lamang ni Sebastian sa akademya, nagdulot ng kaguluhan ang pagdating niya. Tingnan nyo. Nakabalik na si Mr. Wilder. Maligayang pagbalik, Mr. Wilder. Tumingin sa kanya ang lahat ng may halong paghanga at paggalang. Maging ang mga instructor ng akademya ay binati siya ng may paggalang, ang ilan ay pinuri pa nga siya. Ito ay isang mundo kung saan naghahari ang kapangyarihan, at kumalat sa iba't ibang lupalop ang balita tungkol sa mga ginawa ni Sebastian sa Gaudium Sect. Si Galen, na isang lesser deity master, ay hindi man lang siya kayang talunin. Hindi may kakaila ang kanyang lakas. Hindi lamang ang mga instructor. Ayon din sa mga kwento, maging si Enrique ay hindi siya kayang tapatan. Sebastian, sa wakas nakabalik ka na. Akala ko hindi ka na babalik. Binati siya ni Enrique nang may hindi maitagong pananabik. Mr. Styles, yung totoo may bagay akong kailangang sabihin sa'yo, sabi ni Sebastian. Hindi ka naman aalis, hindi ba? Agad na napuno ng kaba ang mukha ni Enrique. Si Sebastian ay isang pambihirang tao. Isa na siyang pinnacle demigod sa edad na 30 taong gulang, at natalo niya ang isang lesser deity master. Ang isang prodigy na gaya niya ay hindi mahihirapang makasali sa sacred ground, lalo na ang manatili sa Royal Academy. Yung totoo, nandito ako para magpaalam. Mukhang nagulat si Sebastian na nahulaan ni Enrique ang pakay niya. Bumantong hininga si Enrique dahil nagkatotoo ang pinakakinakatakot niya. Sa wakas ay nagkaroon ng isang pambihirang talento sa akademya, at kapag si Sebastian ang kurnetawan sa Skyla Academy sa assessment ng Royal Academy, siguradong mag-e-excel sila. Kasabay nito, makakatanggap si Enrique ng malaking gantimpala mula sa Royal Family. Higit na mas mahalaga ang mga papuri at parangal kaysa sa mga gantimpala. Habang mas umaangat si Sebastian, mas mapapansin at mas maraming papuri ang matatanggap ng akademya. Subalit, sa pag-alis ni Sebastian, ang lahat ng mga pangarap na iyon ay naglaho. Kabanata 10:27. Hindi alam ni Sebastian kung ano ang nasa isip ni Enrique, pero sinabi niya ng kalmado, plano kong pumunta sa Wonderton ng maaga. Magkita na lang tayo doon kapag dumating na kayong lahat. Hindi ka naman aalis sa akademya, di ba? Tanong ni Enrique ng may pag. Tumawa si Sebastian. Siyempre hindi. Kailangan kong pumasok sa Royal Academy, hindi ba? Paano ako makakapag-assessment kung aalis ako sa akademya? Magandang balita yan. Hindi mapigilan ni Enrique ang kanyang kasiyahan, at agad niyang niyakap si Sebastian ng mahigpit. Mr. Styles. Sa sandaling iyon, pumasok si Damon. Napanganga siya nang makita niya silang dalawa. Anong nangyayari dito? Nang mapagtanto ang kanyang ginawa, agad na binitawan ni Enrique si Sebastian at sinubukang ibalik ang kanyang karaniwang marangal na posturya. Damon, may kailangan ka ba? Sa isang mapaghinalang tingin sa kanyang mga mata, sinabi ni Damon, Mr. Styles, gusto kong pumunta ng maaga sa Wonderton. Sasalubungin ko kayo doon pagdating ninyo. Agad na lumingon si Enrique kay Sebastian. Nag-usap ba kayong dalawa? 11. Hindi. Agad na umiling si Sebastian. Hindi niya gaanong kilala si Damon, at halos hindi sila nag-usap, kaya wala silang pagkakataon na planuhin ito ng magkasama. Sebastian, maaga ka rin bang pupunta sa Wonderton?
Tanong ni Damon, nagulat siya. Tumanggaw si Sebastian. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako pumunta kay Mr. Styles. Nakangiting sinabi ni Damon, ayos, yan. Pwede tayong maglakbay ng magkasama. Mas mabuti talaga na may kasama habang naglalakbay. Kinabukasan ng umaga, umalis silang dalawa sakay ng isang Mystic Crane. Tumingin si Damon kay Sebastian at nagtanong, Sebastian, bakit maaga kang pupunta sa Wonderton? Wala naman. Naabot ko lang ang isang hadlang sa aking pagsasanay, kaya naisipan kong magpahinga at maglibot-libot. Ikaw ba? May pamilya ako sa Wonderton. Gusto ko silang bisitahin, paliwanag ni Damon. Ngumiti si Sebastian dahil alam na niya ang tungkol doon ngunit hindi na siya nagsalita pa. Alam na niyang nakatira ang pamilya ni Damon sa Wonderton, ngunit wala namang dahilan para banggitin pa ito. Isang nakakahiya at tahimik na sandali ang bumalot sa kanila. Magkatabi silang nakaupo ngunit halos hindi magkakilala, naging tense ang atmosfera. Matagal na panahon ang lumipas bago nagsalita si Sebastian. Ms. Sidorev, may pakiusap sana ako. Ano ito? Tanong ni Damon. Kailangan ko ang tulong mo sa paghahanap ng isang babae na may espiritual na katawan, sabi ni Sebastian. Ha? Nabigla si Damon, hindi inaasahan ang ganitong kahilingan. Tinanong niya ng may pagkalito, bakit ka naghahanap ng isang tao na may espiritual na katawan? Nahiya si Sebastian pero pinilit niyang ipaliwanag. Sa totoo lang, ang teknik ng pagsasanay na aking isinasagawa ay natatangi. Upang makalusot sa mas mataas na antas, kailangan kong makipagsanib puwersa sa isang babae na may espiritual na katawan. Oh! Napaluhod si Damon sa gulat. Sa lahat ng mga bagay na inisip niyang maaaring hingin ni Sebastian, ito ay hindi isa sa mga iyon. Kung may iba pang humingi sa kanya ng tulong sa paghahanap ng babae para sa ganitong layunin, tiyak na magagalit siya. Gayunpaman, iba si Sebastian. Siya ay bata, makapangyarihan, at labis na iginagalang. Sa kanyang reputasyon, tiyak na magpapakamatay ang mga babae para sa kanya kung hihilingin niya. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, nagtanong si Damon, kung tutulungan kita na makahanap ng isang babae na may espiritual na katawan, ano ang plano mong gawin pagkatapos? Kabanata 10:28. Medyo nagkunot-noo si Sebastian. Hindi ko pa naisip ang ganoon kalayo. Pipilitin mo ba siya? Biglang tanong ni Damon. Syempre hindi. Baka hindi ako santo, pero hindi ako nananakit ng mahihina, matigas na sagot ni Sebastian. Damon ay nakaramdam ng ginhawa sa kanyang mga salita. Sa totoo lang, kilala ko ang isang babae na may espiritual na katawan. Siya'y bata, maganda, at nagmula sa isang mabuting pamilya. Kung handa kang pakasalan siya, maaari kitang tulungan sa pag-aayos nito. Nilinga ni Sebastian ang kanyang ulo. May asawa na ako. Medyo nagulat si Damon, pero pagkatapos ng sandaling pag-iisip, sinabi niya, sa iyong katayuan, hindi magiging problema ang pagkakaroon ng higit sa isang asawa. Nag-atubili si Sebastian. Mayroon na siyang Lilian, Esme, at Lana sa kanyang buhay. Masaya na siya doon. Kung hindi dahil sa pangangailangan ng kanyang pagsasanay, hindi niya man lang iisipin na makisangkot sa ibang mga babae. Ano bang dapat pang pag-isipan? O balak mo bang iwanan siya pagkatapos makuha ang gusto mo? Tanong ni Damon ng tuwiran, tumama ang kanyang mga salita. Mag-aalok ako ng ilang uri ng kabayaran, sabi ni Sebastian. Compensation. Parang pera o mga gamot? Tanong ni Damon. Sumagot si Sebastian, oo. Sabi ko na sayo, galing siya sa magandang pamilya at may espiritual na katawan. Sa tingin mo ba interesado siya sa ganong uri ng kabayaran? Inis na sabi ni Damon. Ayos lang sa kanya kung ang isang lalaki ay isang playboy, pero kinamumuhian niya ang mga gumagamit sa mga babae ng walang responsibilidad. Natahimik si Sebastian, napagtanto na may punto siya. Alam niyang sa kaibuturan ng kanyang puso na ang kanyang pagnanais sa kapangyarihan ay madalas na nagtutulak sa kanya na gumawa ng mga kaina-hinalang desisyon, at ang mga salita ni Damon ay parang isang gising na tawag sa kanya. Virgin pa ba siya? Tanong ni Sebastian. Agad na nagmukhang masungit si Damon, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit.
Mabilis na ipinaliwanag ni Sebastian, ang babaeng kailangan ko ay hindi lamang dapat may espiritual na katawan kundi dapat birhen pa rin para gumana ang teknik. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Damon. Maaari kang magpahinga ng panatag sa bagay na iyon. Kung hindi siya, hindi ko siya irerekomende sa iyo. Sige. Kung gusto niya, pakakasalan ko siya, sabi ni Sebastian pagkatapos ng sandaling pag-iisip. Alam niya kung gaano kabihira ang mga babaeng may espiritual na katawan, lalo na ang mga birhen. Sila ay halos 1 sa 1,000,000, kaya hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong ito. Tumanggo si Damon. Sabi niya nang may kumpiyansa, pagdating natin sa Wonderton, maghanap ka ng matutuluyan, ako na ang bahala sa iba. Salamat, sabi ni Sebastian, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Bagaman hindi sila gaanong magkarelasyon ni Damon, maraming beses siyang tinulungan nito, at dahil doon, labis siyang nagpapahalaga. Pagpasok nila sa mga pintuan ng Wonderton, agad silang tinamaan ng karangyaan ng lungsod. Ang mga matatayog na pader ay umaabot sa langit, at ang mga dambuhalang estruktura ay naglalabas ng kapangyarihan at kadakilaan. Ang masisiglang tao ay pumuno sa mga kalye, na nagdagdag sa nakabibinging atmosfera. Ang mga tindahan ay nakahanay sa mga kalye, nagpapakita ng nakakalitong iba't ibang mga produkto. Sumisigaw ang mga nagtitinda ng kanilang mga presyo, at ang tunog ng tawaran ay pumuno sa hangin, na lumilikha ng isang masigla at makulay na tanawin. Kung ikukumpara sa Skyd, ang Wonderton ay hindi bababa sa 10 beses na mas masagana. Napansin din ni Sebastian na ang mga tao rito ay may mas mataas na antas ng pagsasaka. Ang mga demigod ay nasa lahat ng dako, at nakakita pa siya ng ilang individual na tila hindi matutumbasan ang lakas. Malamang sila ay mga master ng mas mababang Diyos. Kaya, ito ang Wonderton. Hindi kayang ikumpara ni Skyd, sabi ni Sebastian. Ngumiti si Damon at sinabi. Siyempre. Ang Wonderton ang puso ng kaharian. May mga oportunidad sa lahat ng dako, at karamihan sa mga pangunahing pamilya at malalaking guild ng mga ngalakal ay narito. Ang mga may talento ay natural na pumupunta rito upang hanapin ang kanilang kapalaran. Tumanggo si Sebastian. Dapat tayong magpalitan ng mga detalye ng contact. Bisitahin ko muna ang pamilya ko, at pagkatapos noon, sisimulan kong tingnan ang matchmaking arrangement para sa iyo. Kung magtagumpay, ipapaalam ko sa iyo, sabi ni Damon. Pinahahalagahan ko ito, sagot ni Sebastian, muling nagpapasalamat sa kanya. Ngumiti si Damon bago iwanan ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan at umalis. Nakatagpo si Sebastian ng isang inn na matutuluyan. Di nagtagal, si Chai ay lumitaw ng tahimik sa bintana na parang multo. Narito ang Wonderton. Maraming makapangyarihang tao dito, kaya iwasan ang paglalakad-lakad ng walang dahilan. Kung may makakaalam ng iyong pagkakakilanlan, maaaring magkaproblema, babala ni Sebastian. Opo, naiintindihan ko. Kabanata 10:29. Tumanggo si Chai bago naglaho sa mga anino. Nang bumalik si Damon sa Bejeweled Tower, agad siyang binati ng mga kawani. Ms. Sidorov. Ms. Sidorov, bumalik ka na. Isang batang babae sa kanyang 20s na nagngangalang Hazel Brook ang nagmadaling lumapit. Siya ang personal na katulong ni Damon. Hazel, nagpa siya akong makipagtulungan sa pamilya Berry. Gumawa ng kontrata na nagkakahalaga ng 300 milyong espiritual na bato, utos ni Damon. Bagaman ang mga Berries ay isang kilalang pamilya, nahihirapan sila kamakailan. Hindi ba masyadong mapanganib na makipagtulungan sa kanila ngayon? Tanong ni Hazel. Sumunod ka na lang sa sinabi ko, sagot ni Damon sa tono na walang puwang para sa pagtatalo. Maya-maya, may lumapit na babae sa kanila. Tita Malona. Mabilis na inakbayan ni Damon si Malona. Damon, narinig ko na plano mong makipagtulungan sa pamilya Berry. Anong nangyayari? Tanong ni Malona, naguguluhan. Tutulungan ko si Sebastian sa isang marriage proposal, paliwanag ni Damon. Proposal ng kasal. Nagulat si Malona. Nagpatuloy si Damon, hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag, pero kung makukumbansi ko si Lila Berry na pakasalan si Sebastian, may utang na loob siya sa akin. Nang mag-set in ang kaalaman, tumanggo si Malona. Nakikita ko ang punto mo,
pero ito ay isang malaking pusta. Maraming nakatingin sa iyo sa Merchant Guild ngayon. Kung may mangyaring masama, maaaring maging malubha ang mga kahihinatnan. Si Sebastian ay may talento, pero ang guild ay inuuna ang kita. Sa halip na ipusta ang lahat sa kanya, bakit hindi mag-focus sa paghahanap sa misteryosong alkemista? Ngumiti si Damant ng mapait. Sana magawa ko, pero nawala ang alkemista pagkatapos niyang makilala si Lydia. Siguro nag-alok siya sa kanya ng mas magandang kasunduan. Malalim siyang bumantong hininga, at puno ng kawalang kapangyarihan ang kanyang mga mata. Alam niyang mangyayari ito nang ipakilala niya ang alkemista kay Lydia. Pero wala siyang magawa dahil nasa masikip na sitwasyon siya noon sa Merchant Guild. Ang Bejeweled Tower ay pinamamahalaan ng 4 na prestihiyosong pamilya, ang mga Sidorev, Blanc, Blue, at Geller. Bilang pangunahing pamilya, hawak ng mga Sidorev ang pinakamalaking kapangyarihan. Ngunit matapos mapatay ang mga magulang ni Damant at bumagsak ang kalusugan ng kanyang lolo, ang ibang mga pamilya ay nagbabalak na palayasin siya mula sa guild ng mga mangangalakal. Sa isang sandali ng kawalang pag-asa, ipinakilala niya ang alkemiko kay Lydia. Tapat sa kanyang salita, sumuporta si Lydia kay Damant at pansamantalang pinigilan ang ibang mga pamilya. Agad na inihanda ni Hazel ang kontrata, at ang dalawa ay umalis kasama ang isang grupo ng mga gwardya patungo sa Berry Manor. Ang mga Berry ay dating isang kilalang pamilya sa Wonderton. Gayunpaman, ang mahinang pamamahala at presyon mula sa mga karibal na grupo ay nagdala sa kanila ng mga mahihirap na panahon. Ngayon, nasa bingit na sila ng pagkabangkarote. Sa mga sandaling iyon, ang pamilyang tatlo ay nakaupo sa sala, malalim ang mga buntong hininga. Nakatayo malapit ang isang babae na ang pangalan ay Queen Zeller. Siya ang personal na tagapag-alaga ni Lila. Nag-atubili si Queen bago nagtanong, Ms. Berry, bakit hindi mo kausapin si Mr. Karcher? Kung hihingiin mo ang tulong niya, sigurado akong tutulungan kanya. Uminit ang dugo ni Lila sa mungkahi. Yung salbaheng Wayland na yan ay matagal nang nanliligaw sa akin. Sinubukan niyang lagyan ng kung ano sa inumin ko noong nakaraan, pero buti na lang napansin ko. At gusto mo akong pumunta sa kanya. Para na akong pumasok sa lungga ng leon. Ang kanyang ina, si Fiona Webb, ay napasigla na may pag-asa sa kanyang mga mata. Lila, sa tingin ko may punto siya. Bukod sa pagiging babero, si Wayland ay talagang may kakayahan. Talagang makakatulong siya sa atin. Bakit hindi mo isaalang-alang na pakasalan siya? Mayroon na siyang ilang asawa. Gusto mo bang maging isa lang ako sa mga kabit niya? Sagot ni Lila. Sumagot si Fiona, alam kong hindi ito patas sa iyo, pero wala na tayong ibang pagpipilian. Kung magkaluji tayo, lahat tayo ay mapapalayas sa kalye. Wala nang magpoprotekta sa iyo kung bumagsak ang pamilya natin, at si Wayland ay magiging kontrolado ka bago mo pa man malaman. Tahimik na si Lila. Alam niyang tama ang kanyang ina pero nag-aalangan pa rin siyang sumang-ayon. Bago siya makasagot, may isang tagapaglinis na pumasok ng mabilis upang magulat, Mr. Berry, narito si Ms. Sidorev mula sa Bejeweled Tower upang makita kayo. Ano? Bilisan mo at papasukin mo siya. Mabilis na lumabas si Trevor Berry. Ang Bejeweled Tower ang nangungunang silid ng kalakalan sa kaharian ng Windwalker. Alam niya na kung makakamit nila ang suporta ng guild ng mga mangangalakal, maaaring malampasan ng kanilang pamilya ang krisis. Kabanata 10:30. Ms. Sidorev, ano ang dahilan ng pagbisita ninyo rito? Mabilis na nilapitan ni Trevor si Damant na may ngiting puno ng init. Ang tono niya ay magalang. Ang pamilya Berry ay may mga ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon, ngunit iyon ay halos wala pang bahagi ng kung ano ang mayroon ang Bejeweled Tower. Kahit na ibenta nila ang lahat ngayon, hindi lalampas sa 100 milyong espiritual na bato ang kanilang kabuoang ari-arian. Hello, Ms. Sidorev. Si Fiona at Lila ay nagmadaling lumapit upang batiin siya ng mga mapagpuring ngiti. Damant ay bahagyang ngumiti at sinabi, narito ako upang dalhin sa iyo ang magandang balita. Ano bang magandang balita ang mayroon ka para sa amin, Ms. Sidorev? Sabik na tanong ni Trevor. Nagpalitan sila ng tingin ni Hazel, na agad na ibinigay sa kanya ang isang kontrata. Ito ay isang kontrata ng 300 milyong espiritual na bato mula sa amin.
Halos hindi makapaniwala si Trevor sa kanyang narinig. Hindi niya kailanman naisip na darating si Damon sa kanila na may kontrata para sa pakikipagtulungan. Parang may malaking swerte na dumapo sa kanyang kandanggan. Maraming salamat po, Ms. Sidorov. Hindi ko alam kung paano ko maipapahayag ang aking pasasalamat paano. Paano kung imbitahan ko kayo sa isang pagkain? Sobrang saya niya kaya nahirapan siyang magsalita. Ngumiti siya. Mr. Berry, mayroon din akong ibang bagay na nais pag-usapan. Magpakatoto ka, sabihin mo kung ano ang nasa isip mo, sagot niya. Nagsanay ako sa Skyla Academy, at isa sa mga kaklase ko ay gusto si Ms. Lila. Hiniling niya sa akin na pumunta rito at magmungkahi ng kasal para sa kanya. Ano sa tingin mo dito, Mr. Berry? Tanong ni Damon na may ngiti. Ito. Nag-atubiling si Trevor. Ms. Sidorov, hindi nga namin alam kung sino siya. Hindi ba tila hindi ito naaangkop? Ngumiti siya at sinabi, ang kaklase ko ay natatangi sa lahat ng paraan, sa hitsura at kasanayan, kaya makakapagpahinga ka na sa bagay na iyon. Kung papayag ka, mag-aalok ako ng karagdagang 5 milyong espiritual na bato bilang regalo sa kasal, kasama na ang kontrata. Lila humakbang pasulong at nagtanong, Ms. Sidorov, ano ang relasyon mo sa kanya? Damon ay bahagyang ngumiti. Tulad ng nabanggit ko kanina, siya ang kaklase ko mula sa Skyla Academy. Kaklase lang. Wala nang iba. Pilit na tanong ni Lila. Umiling si Damon. Hindi ko maintindihan, sabi ni Lila. Kung hindi naman kayo ganoon ka-close, bakit mo pa siya tutulungan ng labis? Tama siya, Ms. Sidorov, dagdag ni Trevor. Kung kamag-anak mo siya, maiintindihan ko kung bakit gusto mong tulungan siya. Tinulungan niya ako noon, kaya naman sinuklian ko ang kabutihan, paliwanag ni Damon. Wala namang ginawa si Sebastian para sa kanya. Sa halip, tinulungan niya siya ng ilang beses. Sinabi niya ito upang itago ang kanyang mga intensyon habang sinusubukang makuha ang kanyang pabor sa pamamagitan ng pag-aalok kay Lila sa kanyang ngalan. Ano naman ang tungkol sa kanyang background? Tanong ni Trevor na siya ring pinakaabalang tanong niya. Medyo ordinaryo lang ang kanyang background, at isa lang siyang karaniwang tao, sagot ni Damon. Nadismaya sina Trevor at Fiona nang marinig iyon. Inaasahan nila na ang manliligaw ng kanilang anak na babae ay magiging tagapagmana ng isang kilalang pamilya, ngunit sa halip, siya ay isang karaniwang tao lamang. Kaya, ano sa tingin mo? Tanong ni Damon. Sinabi ni Lila, Ms. Sidorov, hindi ko nga alam kung sino siya. Baka pwede mo kaming ayusin na magkita muna.